Partner, you tried your best. Doktor lang tayo eh. Pwede lang tayo manggamot, pero hindi natin kayang gumawa ng milagro. Pangatlong pasyente na siya, Mel. Tuwing titingin ako sa mga pasyente natin, mukha ni Rosana ang nakikita ko. Parang wala nang lakas sa mga kamay ko, pare. Parang wala na itong silbi. Sinisisi mo kasi ang sarili mo sa pagkamatay ni Rosana eh. Mel, she's my wife. Ano bang silbi ng pagiging doktor ko kung mismong asawa ko hindi ko nailigtas? Hindi naman ikaw ang umopera sa kanya eh. Pero hindi rin kasalanan ng doktor na gumamot sa kanya. May rheumatic heart si Rosana. And as a cardiologist, alam mo kung gaano kabigat yung kondisyon na yun. Oh, huwag ka nang sumimangot. Bakit ba? Eh, masarap magbakasyon sa probinsya. Maraming prutas doon. Sige na. Oh, sige. Dalhin niyo na lahat sa labas yan, ah. Kung magbubukbok ka lamang dito, eh, mabuti pa sumama ka na sa amin. Tulungan mo ang anak mo na mag-adjust sa lagay ninyo. Tulungan mo sarili mo. Isang taon nang patay si Rosana. Tagal lang walang asawa mo eh. Narito ka pa. Nariyan ang anak mo. Narito ang trabaho mo. Ronick, alam ko kung ganong kabuting asawa si Rosana. Pero kinakailangan na tanggapin mo na wala siya. Kinakailangan magsimula kang muli. Gretchen, paalam ka na sa daddy. Sige, anak. Oh, tayo na. Baka tayo abutan ng ulan. Dumidilim na. Okay, Gretch. Sama ka muna sa lolo't lola mo, ha? Dadalawin kita doon. Huwag ka mag-alala. Sandali ka lang naman, eh. And maraming lang asikasuhin ang daddy mo dito. Honey, you be good, ha? Okay? Where's my kiss? Si Tess, nasa loob. Tess, kanina ka pa ba? Ngayon lang. Uy, mamaya na ako magbabayad, ha? Kaumpisa ko pa lang, eh. Kahit bukas na, pupuntahan na lang kita sa inyo. Uy, girls, may mga bagong produkto ako. May bagong Ay, shoutout na in-order ko. Nasaan na? Ay, wala pa. Out of stock eh. Wala yung lipstick ko. Ay, sandali. Ano ba yun? Sandali ah. Excuse me. Abera, akin na nga. Ano ba yun? Ah, melon. O, ito. Ilagay mo na lang sa lista ko, ha? Oo. Thank Tess, si Nalinda ba nasa labas? Ay, nako, ayun. Nakikipagyugyugan sa mga Arabo. Hihintayin ko na lang. Sandali ah. Baka gabihin ka ng husto, ha? Mapupuyat ka. Hindi bale, tapos na ang exam ko. Nag-typing test kami kanina eh. Uy, tingnan mo to, oh, bagong foundation. Bilib din Ganda naman ako sa tiyaga mo. Kailangan eh. May sakit na naman si inay. O, tignan mo muna yan, ha? O, ikaw, baka may magustuhan ka Naku dito. nga. Ang daming bago, oh. O, polish. Malo! Sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. Importante. Bakit ho, aling edad? Ang nanay mo nasa ospital. Dinala nila Mang Kanor kasi ubo ng ubo. Nasa Olivares. Ho? Salamat ho. Sige. Sinaksakan siya ng pampatulog kanina. Kasi ang taas-taas ng lagnat niya. Nanginginig pa nga siya nang ipasok dito eh. Nanay mo? Oo. Kahit magkano lang, Tess. Pag nasihil ko yung mga pautang ko sa club at nakuha kong komisyon ko, ibabalik ko agad sa'yo. Ito naman, may utang pa nga ako sa'yo, eh. Pwede kitang pahiramin, pero 200 lang, ha? Marami rin kasi akong binabayaran, eh. Pasensya ka na, ha? Wala kasi akong ibang mahiraman, eh. Kung hindi lang kita kilala ng husto, sasabihin ko sa'yo sumama ka na sa akin sa club. Umextra ka.
Ay nako, ilang gabi lang kikitain mo na yung kailangan mo. Wala namang mawawala sa'yo eh. Pasayaw-sayaw, painom-inom, konting bola, edi pera na. Nakakatakot yata. Walang mangyayari sa'yo to na hindi mo gusto. Hindi sa binubuyo kita Malu, ano? Pero wala na talaga akong maisip na paraan eh. Makakapasok ka pa rin naman sa eskwela eh. Panghapon ka, di ba? Di matulog ka sa umaga. Paglabas ng inay mo sa ospital, di pwede ka nang tumigil. Kung gusto mo, sa club ka na muna tumuloy para walang makahalata sa atin dito. Ako na lang magdadala ng damit mo. Pahiramin kita. O ano? Pwede kong pakiusapan ng manager ng club. O sige, kain na. Ako birthday ko naman. Yan, ano? Ikaw na lang ko yan. Hira na palo. Des, ano ba to? Ano ang mga kahingi ng birthday gift sa kanya? Papihira naman. Birthday ko lang yun eh. Puro yan. Balato ko na sa atin niya. Birthday. Oh. Walang birthday kiss. O sige. Ay. Tama na yan, ha? Pare, isa lang yun. Ma, nagselos pa. Ikaw talaga. May! Oh? Halika Okay. nga. Unan mo kape. Kuha tayo ha. Birthday mo naman eh. Sige. Yeah. Boss na. Uy, bibigyan mo ako ng kopya. Pahala dyan. Gusto mo blow up ko eh. Honest. Sige. Wala nang kiss. Papakuha tayo ng trato. Pati Des, trato lang ako pumayag. Sige na. Litrato lang naman eh. Ganyan. Para kukuha mo kami ng Yan. hindi maganda. Benta kayo. Pare ko. Okay? Okay. Bigyan mo ko pare ng kopya yan. Yung maganda, ha? Apat. Gawin mo ng 8. Saan ka kumuha ng pera? Malu, namamasukan ho ako, inay. Saan? Nagwe-waitress po ako sa gabi, inay. Nagsasabi ho ako ng totoo, inay. Isipin mo ang kabilin-bilinan ng itay mo bago siya namatay. Hindi bali tayong kumain ng alikabok. Huwag lamang maglublob sa putik. Namatay ang itay mo dahil pinili niya mag-iisang marangal na pulis. Huwag mong sayangin yun, anak. Tama na ho yung pag-aalala nyo, inay. Lalo lang kayo magkakasakit niyan eh. Kaya ko naman yung pangalagaan ng sarili ko. Kung buhay lang sana ngayon ang itay mo. Inay, tama. Kung hindi napatay si Itay, hindi sana tayo magigipit ng ganito. Kung hindi kayo nagkasakit, hindi ko sana kailangan kumita habang nag-aaral. Pero hindi nga ho ganun ang nangyari eh. Wala na si Itay. May sakit kayo. Kailangan kong magsikap. Pero, paano ang pag-aaral mo? Pumapasok pa rin naman ho ako, inay eh. Pagkagaling ko sa eskwelahan, saka ho ako tumutuloy sa pinapasukan ko. Inay? 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 Sandra, ano kaya tingin mo? Ano magugustuhan dito ni Ronick? Look. My God, Lucy. Akala ko ba magdi-disco tayo? It's late. Why don't you say something about my design? Bakit hindi na lang si Ronick ang tanungin mo? Total, it's his opinion that matters, hindi ba? Oh my God. Ang hindi ko maintindihan, Lucy, ay kung bakit mo ginagawa yan. Sira ka talaga. Hindi mo ba alam na kung mapalapit ako sa anak ni Ronick, mapapalapit din ako sa kanya? Lucy, marami ka namang manliligaw. Bakit ka pa nagpupumilit sa byudo? Ay, sira nga siguro talaga ako. Pero itong tandaan mo, I'm going to win Ronick back. Kahit anong mangyari. Maraming nagtatanong sa'yo sa ospital, ah. Hanggang kailan ba yan leave mo?
Bahala na. Ano ba ang plano mo? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa iniisip. Ay, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula eh. Partner, you're throwing away your career. At hindi ka lumabas. Socialize. Ang balita ko, tumatawag pa rin daw si Lucy. Oo nga eh. Tawag ng tawag. Laging nagyayang lumabas. Bakit hindi mo pagbigyan? Paano mong makakalimutan si Rosana niyan? Kung lahat ng ginagawa mo ay magpapaalala sa'yo sa kanya. Katulad na lang ng lugar na ito. Bawat sulok yata nito, si Rosana nag-ayos eh. Hindi ko siya makakalimutan. Walang babaeng pwedeng pumalit sa kanya para sa akin. Hi. Hi. Akala ko inindyan mo na ako. I was afraid na nagbagong isip mo eh. Shall we go? I have a better idea. Alam mo kasi, nagpahanda ako ng dinner dito. Huwag na lang tayo lumabas. Dito na lang tayo mag-dinner. Magulo pa kasi sa restaurant eh. At least dito, makakapag-usap pa tayo ng gusto. At saka, para naman maipagmalaki ko sa'yo, ang aking expertise sa pagluluto. And I'm sure, paborito mo ang pagkain na niluto ko. Kaya, kung okay lang sa'yo, why don't we have our dinner here? Ikaw. Whatever you want. We'll have dinner here then. Halika na. No. Huwag na. Baka malasing ako niyan. Ikaw talaga, Ronico. Kaya mo yan. Okay. Okay. Cheers. Cheers. Hinipuan po ako eh. Iha, nagpupunta yung mga taong yan dito para magsaya. Hindi para pasampal. Mag-iisang buwan ka na rito, hindi ka pa rin natutong makisama. Hindi ko naman sinasabi sa yung pagaloka. Nasa sa'yo yun. Pero matuto ko naman pakisamahan mo mga customer dahil nakikinabang tayo sa kanila. Kumikita ka. Siyempre, gusto nila masulit naman ang kanilang binabayad sa'yo. Hindi ko na ho kaya eh. Alam mo, Malu, naawa ko sa'yo. Kung di ka lang mabait, nung pa, pinatalsik na kita. Mrs., oras na ho ng pag-inom ninyo ng gamot. Mrs.! Diyos ko! Dok! Dok! Ikaw na magsabi kay manager. Hindi na ako babalik sa club. Total, hindi na naman malaking pera ang kailangan ko eh. Wala na si Inay. Paano ka? Maghahanap uli ako ng trabaho. Ilang buwan na lang naman tapos na ako ng sekretarial eh. May gagastusin pa naman ako. May natira pa sa abuli kay Inay. Makakaraos ka rin. Lilipas din yan.
Marilo Abad? Heto, oh. Pwede ka nang pumasok sa kwarto ni Mr. Jimenez for your interview. Thank you. Tapos ka pala ng 2-year secretarial course, Miss Abad. Oho, At ulila ka na pala. kamamatay lang ho ng mother ko. I'm sorry to hear that. Alam mo, Miss Abad, maliit lang ang negosyo namin. But we're expanding and we're growing. Clerk ang kailangan namin. At gaya ng maliit na negosyo, we do other things and just sit behind the desk. Maliit lang ang sweldo, pero tamang-tama lang. Hindi naman ho ako namimili ng trabaho eh. Good. You can start anytime. Pakibigyan mo na lang sa labas, okay? Salamat ho. You're welcome. Hindi pa uwi, gabi na. Sandali na lang, magkakot pa naman eh. Papalipas mo na ako ng oras. Sige. Sige. So you're still here, Miss Abad? Tinatapos ko lang ho ito, sir. Baka gusto mong sumabay, ihahatid na kita. Naku, wag na lang ho. Malayo ho ang amin eh. Okay lang. Samahan mo na rin pati akong mag-dinner kung walang magbabawal sa'yo. Wala ho. So, I'll wait for you in the car. I've been observing you, Miss Abad. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Thank you ho, sir. Sa palagay ko, if we drop the formalities, mas makakakain tayo ng mabuti. Okay, Malu? Okay. Tawagin mo na lang akong Hill. Medyo tumatanda ako pag sineser mo ako eh. Good morning. Good morning. Ganito ako sa'yo. Sabi mo, pupunta ka sa province. Hindi naman eh. Dad, I'm sorry. I'll make it up to you. Ano ba ang gusto mo? Mami ko. Ronnie, siguro talagang kailangan na ni Gretchen ng bagong mami. Hindi naman sa tinutulungan namin mag-asawa. Pero... Ano bang hindi? Ronnie, after all, 35 years old ka lamang. Pwede ka pa makakita ng babae and start life all over again. Kailangan ni Gretchen ng isang ina. Hindi mo siya maaaring palakihin mag-isa eh. I don't think I'll enjoy this. Tagal na akong hindi bumibili ng orchid since namatay si Rosana. Kaya nga kita isinama dito. Para ipakita ko sa'yo na meron pang ibang babae na mahilig sa orchids. Halika. Look at this. Diba? Beautiful. Excuse me, Manu. Ikaw na lang baka nasa labas. Marami yatang tao. Just get their orders kung meron, okay? Sige. Sige.
rare variety. Maselang alagaan pero sulit naman. Here's my card. Dito ho ako nagtatrabaho. If you want to see more, please give me a call. Excuse me. Here's my card. Dito ako nagtatrabaho. You may want to see some more. We have other varieties. Okay, sige. Just call me also. Okay. Excuse me, ho. Sis, dito ako nagtatrabaho. Card ko ho yan. Kain na. Ayoko! Sasaw ko, ha? Sarap to. Ayoko nga eh! Sa subo lang. Ayoko! Sige, kung hindi ka kakain, papayat ka na parang toothpick. Gusto mo pumayat na parang toothpick. Oh, bakit na naman? Nagre-reklamo yata si Didang. Eh, ang hirap-hirap niyang pakainin, sir, eh. Pinagluluto ko naman siya ng gusto niya, pero talagang walang ganang kumain. Totoo ba yun? Wala naman akong gana, Daddy eh. Ay, bakit tayo mo kumain? Pag hindi ka kumain, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, sino na mag-aalaga sa'yo? Sana ang Mommy, Daddy, kasi noon siya nagpapakain sa akin at nag-aalaga sa akin eh. Sana nga. Pero kahit ano pang pagpipilit kong to be a mommy and a daddy all at the same time, iba pa rin ang pag-aalaga sa'yo ng mami mo. Pero wala na siya, Gretch. So be a good girl para sumaya naman ang mami mo up there in heaven. Huh? Okay. I have a surprise for you. Ano yun, Daddy? Oh, no. Promise me, pag sinabi ko sa'yo, kakain ka na ng dinner, sasabihan mo na ako. Promise, Daddy. Promise, ha? Okay. Meron na ako nakitang babae. Mabait siya. I will do everything. I will convince her to be your yaya. Now, alam mo, itong babaeng ito, kahawig na kahawig ng mami mo. Yeah? Yeah. But you promised me, ha? Promise, Daddy. Okay, we will eat dinner together. Come on, Kakain Didang. na yan. Kain na. Sakto, eh, no? Sorry ho, sir. Close na ho kami. Excuse me. I hope you don't mind. Gusto sana kitang kausapin eh. Hindi mo ako kilala, pero nakita na tayo dito. Binigyan mo nga ako ng card eh. Kasi I think matutulungan mo ako sa problema ko. Mahirap i-explica to eh. Am I making sense? Excuse me. Uwi na ba kayo? Can I invite you for dinner para ma-explica ko? Sino ho ba kayo? Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. I'll go straight to the point, Miss Abad. Nung una kita makita, nabigla ako. Kamukha ka ng asawa ko. Patay na siya. We have a child, at yan ang dahilan kung bakit ako lumapit sa'yo. Ayoko nakikitang malungkot o may dinaramdam ang anak ko. Nangungulila siya sa mami niya. And I think malaki matutulong mo sa kanya kung papayag ka. I'd like to hire you, hindi bilang tagapag-alaga ni Gretchen. I'd like you to be her friend, her playmate, her nurse, her teacher. Hindi niyo pa ako lubusang nakikilala, Mr. Roldan. Mukha ka naman mabait at matalino, ha? Tsaka, hindi naman ako interesado sa NBI at police clearance mo. But, is there anything I should know about you? Wala ho. Ang gusto ko lang sabihin eh, wala ho akong experience sa gusto niyong ipagawa sa akin. It doesn't matter. Matututunan din yan. Basta ang malaga, magkasundo kayo ni Gretchen, ang anak ko. Alam ko nakakabigla ang mga ginawa ko. Alam ko rin malaking responsibilidad ang mga hinihiling ko sa'yo. But I'm willing to give you all the necessary compensations. You can stay in our place. I'll give you 5,000 a month for a start. At bibigyan kita ng raise kapag nakita kong
makakabuti ka kay Gretchen. Aside from that, you can have the Sundays off. And, bibigyan kita ng isang buwang bakasyon. After 1 year of employment, ano sa palagay mo? Pag-iisipan ko ho muna. Please, Malu. Para saan ako? Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na. Diyos ko, dahil hulog ng langit yan. Alam mo kung hindi lang ikaw mismo nagkukwento sa akin, sabihin ko, nabasa mo lang sa comics yan eh, o napanood mo sa sine. Sige na, Malu, sunggaban mo na. Biruin mo, titira ka sa malaking bahay, may sarili kang kwarto. At ang sweldo tayo nakakaloka. Sige na, magbubuhay donya ka. Alin, kung ako yan, tinanggap ko na kaagad, hindi na ako magdadalawang isip. Ewan ko ba? Parang kinakabahan ako eh. Pero parang gusto ko rin. Mukha kasing nakakaawa si Mr. Roldan eh. Mukhang mabait. At saka, parang magaan agad ang loob ko sa kanya. Ay nako, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Swerte mo na yan. Huwag mo nang pakawalan. Nahihiya ako sa'yo dahil nung kailangan ko ng trabaho, pinagtiwalaan mo ako. Kaya lang, parang gusto kong tanggapin ang alok ni Mr. Roldan. I'm sorry, Hale. Hindi ka na kailangan mag-sorry, Malu. Hindi ko naging policy na hadlangan ng advancement ng empleyado ko. Mas gusto mo doon? Fine with me. Of course, this place will never be the same again. Pag-alis mo. Hale. Don't let that bother you. Go ahead. Isang bagay lamang ang ibig kong tandaan mo. Anumang oras, pwede kang bumalik. At kung ano man ang maitutulong ko, kahit ano, huwag kang mahihiyang lumapit. Salamat. Malu. Wala. I mean, forget it. Good luck. Gretchen? Gretchen! Daddy! Wow. Gretch, this is your tita Malu. Hi. Malu, siya yung sinasabi ko sa'yo, aalagaan mo. Daddy, kamukhang kamukha nga siya ni Mommy. Sinabi ko na sa'yo eh. Gretch, why don't you show your tita Malu her room? Entertain her. Huh? Okay? I have to go back to work. Huh? Bye. Good. Yeah. Bye. Bye. Bye, Anak. Come here. I'm going to show you your room. And then, I'm going to show you my room. Okay. Padidang. Ibig mong sabihin, dito ako matutulog? Parang alangan yata ako dito ah. Wala ba kayong maid's room? Bakit ka sasama sa mga maid? Hindi ka naman mukhang maid ah. Bakit? Mukhang ano ba ako? Mami ko!
ka siguro ng gusto sa paglalaro natin, ano? Tingnan mo, masyado kang hinihingal. O, teka. Inumin mo muna ito. Oh. Ana? O, sige. Tita Malu, gabihan mo ko. Dito ka na lang matulog. O, sige. Pero ngayong gabi lang, ha? Halika. Yung baby mo dito mo. Lagay. Ayan. Hi. Edge. Irene. Nabigyan niya ba yung congulant sa kanya? Yes, Doc. Oh. Man. Tris, looking good, Ano ba, magre-report ka na ba ulit? Yeah. Good. Kailangan ko ng second opinion dito sa coronary artery case ko, Baka matulungan mo ako. Ngayon na. Sana. Shoot. Let's go. Alam mo, hindi ako makapag-decide kung magre-recommend ako ng surgery o hindi. Because as you can see, may block na yung right artery niya, But now the problem is, ang patient very weak. I'm giving him anticoagulants to prevent another attack. But then, we really can never tell when the next one will come. Kaya nga ko, kung talagang kailangan ng surgery, better do it the soonest possible. What about his left coronary art? Okay naman. Why don't you try another option? We can use beta blockers. Pwede mong gamitin ng catheter with a balloon to reopen the artery wall. Huli mo na yung bypass. That should be the last straw. Kunin ko muna sa medication, No harm in trying. Yan ang ganda ng puso ng tao, Nare-repair mo. Pag nangihina, mapapalakas mo. Pag nananamlay. Konting tiyaga lang, pasensya. Muling lumalakas ito. Muling nabubuhay ang puso. Partner, mabuti pala nakausap kita. I was about to give up hope. Magre-recommend na sana ako ng bypass, Thanks. Sure. Ano bang nangyari? Paano siya namatay? Hindi ko nga kalain. Ang sigla-sigla ni ma'am. Kilos ng kilos. Halos walang kapaguran. Basa ng libro. Ang talino. Ang husay pang humarap at makipag-usap sa mga tao. Ang hilig niya magpinta. Tapos mahilig din mag-alaga ng orchids. Ang husay pang tumugtog sa piano. Pero maayos din siya sa bahay. Tinatahi pa nga niya ng mga damit ang mga manika. Manang-mana sa kanya si Gretchen, mahilig din sa manika. Tapos, bigla na lang, Bigla siyang inatake. Kaya pala, hanggang ngayon nababanggit lang ang mami niya. Parang laging gustong umiyak ni Gretchen. Lalo naman kung nakita mo si Romnick noon. Ni ayaw lumabas ng bahay, walang ginawa kundi tumitig dyan sa litrato ni ma'am. Kamukha ko ba talaga? Ewan ko. Pero para sa akin, walang ibang babaeng kamukha ni Ma'am Rosana. Ay, Mrs. Pino, wala ko si Sir Romnick na sa ospital, Alam ko, hindi naman siya ang sadya ko. Gusto ko lang makita at makausap ang yaya ni Gretchen. Si Malu? Oo. Sandali na tatawagin ko. Malu, nandyan si Mrs. Pino. Gusto kong makausap. Sinong Mrs. Pino? Yung dating girlfriend ni Sir. Tika.
aga mo. Nasa eskwelahan ho. Anong oras ang uwi? Alas 5 ho. Alam na alam mo talaga kung nasa ang alaga mo, pati oras ang pag-uwi, ah. Trabaho ko ho yun eh. Maiwan ko muna kayo, ma'am, Malu. Malinis ka ba sa katawan? Ano? Hindi mo ako nadinig? Ang sabi ko, kung malinis ka sa katawan, naghuhugas ka ba ng alkohol bago mo pakainin si Gretchen? 2 beses ako pumaligo sa isang araw. Tama na ba yun? Hindi. Gawin mo 3. Delikadong bata si Gretchen. Baka magkasakit yun, ikaw pa ang managot. Hindi ka ba nagtataka kung sino ako? At kung bakit tanong ako ng tanong sa'yo? Hindi ako interesadong malaman. Wala ka namang kaugnayan sa akin eh. Diyan ka nagkakamali. Dahil ako ang girlfriend ni Ronick, the next Mrs. Roldan, ang future stepmother ni Gretchen, at ang susunod na senyorita mo sa bahay na ito. Kaya kung ako sa'yo, uumpisahan ko nang makitungo ka sa akin. Dahil lilipat na ako sa bahay na ito. By the way, mula ngayong araw na ito, ay susundan kong lahat ng kilos mo. Dahil isang pagkakamali mo, talsik ka sa bahay na ito. Okay? I really don't understand you, Lucy. Bakit pa tayo dito nagpunta sa dating pinagpapatayan ni Rosana? Eh, mas mura naman doon sa dating pinagpapatayan natin. Hindi mo talaga ako maintindihan. Kahawig nga raw ng babaeng yun si Rosana. Well, if I do something about my wardrobe, maybe I will achieve the same effect. Wow, ang cheap mo, ah. Pati pa naman Alila, pinapatulan mo. How can she possibly be a threat to you and Ronick? Masyado mo naman yata iniinsulto ang sarili mo. You don't understand. She's not the ordinary next-door goody-goody yaya. Well, first, kahawig niya nga si Rosana. And it's very tacky na makahawig mo isang patay. And I do understand why Ronick hired her in the first place. Well, she lacks the good breeding and sophistication of Rosana. Kaya nga lang, parang I don't trust her. Malay ko ba kung maisipan niyang biglang akitin niya si Ronick? Bakit? Do you really think she's capable of seducing him? I don't know. Para bang may konti siyang katarayan na hindi siya natatakot lumaban. And that's what intrigues me. Tsaka, mukha naman siya may pinag-aralan eh. Ang pinagtataka ko, kung bakit siya pumayag na maging yaya. May feeling ako eh. There's more to her than meets the eye. Dapat siguro maging comics writer ka para mapagkakitaan mo yung mga fantasies mo. Eto na, Lucy. Exactly as you told me. Kaparehas ang tabas ng damit ni Rosana yan. Ano sa tingin mo? Ewan. I think you're crazy. I don't think Ronick will say that pag nakita niya ako. Halika, samahan mo na lang ako. Bibili ako ng sapatos. Okay na ito. O, sige. Thank you, ha? Tara na. Let's go. Auntie! Hi! Uy! Hi, Lucy! Kamusta? Eto, mabuti. Naku, ikaw bata ka, ha? Matagal ka na palang dumating. Hindi mo man ako binibisita. Paano? Marami akong trabaho. By the way, this is my friend, Sandra. Hello, my hi. auntie. Uy, ikaw, ha? Dalawin mo naman ako sa club paminsan-minsan. At dali mo yung mga barkada mo. Sure, promise. Pero, pag hindi na ako busy, tsaka na lang kita dadalawin. Basta, hihintayin kita. Ay, oh, sige na nga. Bye. Ganyan-ganyan din si Rosana Good noon. morning. Good morning. Laging inaasikaso mga bulaklak. Si Miss Espino rin siguro. Si Lucy. Ewan ko. Nagkausap ba kayo? Minsan, nagpunta siya rito, sabi niya girlfriend mo raw siya at magiging senyorita ko raw balang araw. Girlfriend ko nga siya. Pero dati yun, bago ko nakilala si Rosana. Wala kayong ugnayan sa isa't isa. Magkaibigan na lang kami. And besides, wala siyang hilig sa mga bulaklak. Matagal ka na bang nag-aalaga ng mga orchid? Hindi ngayon lang. Pwede namang pag-aralan eh. Kahit ano, basta ginusto, pwedeng matutunan.
Well, tama nga si Mama at Papa. Kailangan ko uli mag-asawa. Kailangan ni Gretchen ng mag-aasikaso sa kanya. Yung mamahalin siya, parang tunay na anak. Yung mamahalin kami parang pamilya. Tsaka kailangan ko rin ng makakasama. Nandiyan naman si Lucy, ah. I think all you have to do is ask. Mahirap yun, pare. Lucy's a career girl. She's not like Rosanna at all. Gusto ko yung asawang mag-aasikaso sa mga gusto ng pamilya. Gusto ko magkaroon ng maraming anak. So, Lucy is not the right girl for me. Well, Malu is doing all right. Mahilig siya sa bata. Mabait siya. Maayos siya sa bahay. In fact, pinagtanong-tanong ko nga siya. Galing siya sa mahirap pero maayos na pamilya. Intelihente siya. Self-supporting siya nung nag-aaral siya. At ang importante, malaki ang pagkakahawig niya kay Rosana. You don't really know her that much. Magbabaka sakali ka ba sa kanya? Lagi naman gano'n, di ba? Sa pag-aasawa. Hindi ka nakakasiguro. Lagi ka nagbabaka sakali. Kay Rosana, nagbaka sakali ako. But I made the right decision. Until... Well, kailangan gumalaw ka agad ako. Baka mawala ang babaeng to pag hindi ako kumilos. Okay. Your daughter needs her. You need her. She seems to be the right girl for you. You seem to have all the reasons to marry her. Except for one thing, yung pinaka-importante pa naman sa lahat. Mahal mo ba siya? Well... Bakit tayo nagpunta dito? Dito ko una nakita si Rosana. Dito ko siya nakilala. Nagpipinta siya noon. Dito rin ako nagtapat sa kanya. Dito rin kami nagpakasal. Malu, gusto kong sabihin sa'yo ang mga sinabi ko sa kanya noon. Ronick! Gusto kitang pakasalan. Matatanggap mo ba ako bilang asawa? Ronick, makinig ka sa akin! Sabihin mo, tatanggapin mo. Ronick, ako si Malu! Sabihin mo gusto mo ako makasama habang buhay. Tingnan mo ako! Pakinggan mo ako! Naririnig mo ba ako? Alam ko, ibang tingin mo sa akin dahil iniisip mo, kamukha ako ng namatay mong asawa. Mahal kita, Malu. Si Rosana ang nakikita mo sa akin. Hindi mo pa ako lubusang nakikilala, Ronick. Kailangan ka ng aking anak. Kailangan kita. May babalik mo ang tuwa sa aming buhay. Muli mong bubuhayin ang aming mga pangarap. Muli mong durugtungan ang nakaraan. Hindi mo alam ang tunay na pagkatao ko. Hindi ako katulad ni Rosana. Malu, maawa ka sa amin. Tulungan mo naman kami makalimot. Tulungan mo kami. Huwag mo kami pagluin. Please. Huwag mo kami saktan. Please. Huwag mo kami saktan. Yaka, ibang-iba ka na. Sosyal na sosyal. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi mo na ako dinadalaw dito. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, Aber? Inaalok ako ni Ronick ng kasal. Ibig mo sabihin, magiging totoong donya ka na? Hindi ko nga alam kung tatanggapin ko eh. Diyos ko naman, Malu. Yung iba dyan naglalakad ng paluhod sa Quiapo, maanggihan lang ng kahit na konting grasya. Ikaw naman binabagyo ka na ng swerte, nagdadalawang isip ka pa. Hindi naman sa ganun. Mahal mo ba siya? O, yun naman pala Bakit nag-iisip ka pa? Mahal ko siya kaya hindi ko siya kayang lokohin. Pero kapag ipinagtapat ko ang lahat sa kanya, baka hindi niya ako matanggap. Baka mawala siya sa akin.
Alam ko gusto niya ako dahil akala niya katulad ako ng pagkakakilala niya sa asawa niya. Pero Tess, hindi ako ganun. Hindi ako maaaring pumalit o pumantay man lamang kay Rosana. Ayoko mawala si Ronick. Ayoko mawala si Gretchen. Mahal ko sila. Nang umalis ka sa lugar na ito, iniwan mo na ang iyong kahapon. Huwag ka nang lumingon, Malu. Huwag ka nang bumalik. At kung talagang mahal ka ni Ronick, malaman man niya ang lahat, edi mauunawaan ka rin niya. Daddy, ba't ang dami-dami nating pagkain? Sino may birthday? Walang may birthday, anak. Pero masigit pa ang isi-celebrate natin doon. Thank you. Daddy, why are you giving Tita Malu a ring? From now on, Gretch, hindi mo na siya tatawaging Tita Malu. We're going to get married. Mami Malu na ang tawag mo sa kanya. Mami na talaga kita. I love you, Mami. Mami. Oh, wala ba kayo nagustuhan mga designs para sa kanya? Abay, magaganda naman ito ah. Wala ka ba napili? I think alam ko kung ano talaga ang magugustuhan nyo. Sandali lang ha, excuse me. Ito. Ito ang gusto kong gawin mo. Hindi naman sanay masok ako, no? Pero kapareho ito ng damit pangkasal ni Rosana, ha? Well, di ba? Kamukha siya ng Rosana. Well, as the saying goes, the customer is always right. After all, he pays the bills. Ganito ho ba exactly ang gusto niyong gupit sa kanya? Oo, yeah. Bukod dyan, gusto kong gamitin mo ang mga ito. Mami? Alam mo, kamukha ka ng mami ko. Di ba, Daddy? Ikaw talaga, oh. Akala ko, nagtigasan na ang mga arteries ng puso mo sa tawag ng pagmamahal. Yung pala bypass lang ni Malu ang kailangan mo. Swerte lang. Swerte lang, Mel. Ay, nakatagpur na rin ako ng babaeng katulad ni Rosana. Kumbaga sa pelikula, sequel, ha? Ang problema lang dyan, partner, they say the original is always better. Just like in the movies. Mabuti na lang buhay hindi parang pelikula, ano? Ba, oo nga. No, but I'm really happy for you, partner. Ang hindi ko lang malaman kung dapat din akong matuwa para kay Malu. Oh, bakit? Come on, partner. We're friends. And more or less, alam ko kung bakit mo siya pakakasalan. And don't you think it's rather unfair na i-pattern mo siya sa image ng iyong first wife? Mel, mahal ko si Malu. Dahil kamukha siya ni Rosana. Partner, you don't love a person just because she's the spitting image of another. Minamahal at pinapakasalan ng isang tao dahil sa kanyang mga katangian. Paalala lang. Hi. Ano tong imbitasyon na to? Is this your idea of a sick joke? Pakakasalan mo ang yaya ng anak mo? Naalala ko nga pala, magra-rounds pa nga pala ako. I'll see you later, Ronick. Sige, Lucy, My God, Ronick.
You must be really out of your mind. How could you do this? Ano nila nga sasabihin nila? Pagtatawanan ka ng lahat ng tao. Ako magpapakasal. Hindi sila. Kaya, wag nila akong didiktahan. And besides, it's none of their business. And also not yours. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan. How about me? Tayo. I'm sorry. Para sa akin, matagal na tayong tapos. Hindi pa. Hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Ronnie, kilala mo ko. I don't give up easily. Diyos ko, Malu. Parang nabuhay sa'yo si Ma'am Rosana. Ganyan-ganyan ang ayos niya nung ikasal siya. Diyos ko, parang nabuhay sa'yo ang patay. Grabe, oh. Ganyan-ganyan talaga ang ayos niya, oh. Okay din pala yung didang na yan, ano? O ano, naimbierna ka naman. Eh, totoo naman yung sinabi ni Didang eh. Kamukha ko nga si Rosana. Eh, anong masama doon? Naisip ko lang, baka mukha ko lang ang pagkakasalan ni Ronick. Pwede ba naman yon? Natatakot ako, Tess. Parang binubuhay lang ni Ronick si Rosana sa pagkatao ko. Parang tinutuloy lang niya ang nakaraan. Ngayon ka pa ba naman aatras? Ang importante, matutupad mo na ang pangarap mo. Magpaanod ka na lang sa Agos. Saka ka na lang lumangoy sa bandang malalim. Baka hindi ko alam na nalulunod na pala ako, Tess. Ganyan lang talaga ang buhay. Parang lagi kang naninimbang. Konting hila dito, konting kiling doon. Kung minsan, parang wala ka na rin lusot kundi sumabay sa Agos. Ay nako, mahirap maging mahirap, Malu. Isang pag-ibig ang lumipas na. Ang nagdaan ay may hangganan. Puso'y matuto lahat Ay! Akala ko ba, Indianin mo na ako? Naku naman, ang auntie, hindi naman ako mangingin dyan. Lalo na sa malaking kliyente at malaking magbayad. Tumigil ka na nga. Kaya nga ikaw, kukunin ko pa mag-renovate ang aking club para maka-discount ako. Alam mo naman, hindi malakas ngayon. O sige, i-design ko kayo ng club na mukhang class pero cheap lang ang halaga. Iyan ang gusto ko. Pasensya na. O sige. Auntie, ang baduy naman yata ng mga design niyo dito. Kaya nga pinababago ko sa iyo eh. Katulad nito, tripinsyo na ito. Tanggalin mo yung stand na yan. Bahala ka kung anong gusto mong ilagay ka, kung anong gusto mong gawin. Sandali lang. Mukha yatang kilala ko itong isang ito. Ito? Si Malu? Nagtatrabaho dito yan. Nagtatrabaho dito? Oo, pero matagal na siya umalis. Bakit? Kilala mo ba siya? Kilalang kilala. Sinabi ko na sa'yo na walang mangyayari sa obsession mo kay Rosana. Look what you've got into. Nagpakasal ka sa isang
ebidensya ng kahiyahiyang nakaraan ng iyong asawa. Binabalak mo pa bang ipagpatuloy ang iyong ilusyon na isa siyang Diyosa? Biruin mo naman. Pinakasalan mo siya, binigyan mo ng pangalan, binalutan ng ginto't kayamanan. Yun pala, bayaran lang ng por ora. Well, what do you intend to do about it? Okay, Lucy. I'd like to thank you for your interest in this affair. But although this is between me and my wife, ngayon sabihin mo sa akin kung magkano kailangan mo para sa litrato. Paano mo naman nalaman na ipinagbibili kong litratong yan? On the contrary, I came here to make you an offer. At alam kong hinding-hindi mo kayang matanggihan. Kung blackmail lang ini. Actually, it's not a bad idea. Pero alam mo naman na hindi pera ang kailangan ko. Ikaw. You're out of your mind. Magkapareho nga tayo eh. Kaya tayo bagay. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi tayo nagkatuluyan. Hindi mo talaga ako kilala. Ngayon, Lucy, ipagkalat mo sa buong mundo ang bagong bahong napulot mo. I won't care less. Nothing means nothing to me anymore. Talaga? Para ako nang hihina. Tsaka palagi akong humihingal. Hayaan mo, sasabihin natin sa daddy mo pagdating niya, ha? Sige na. Ronnie, si Gretchen. Ronick, bakit? Akala ko isa kang mabuting babae. Pinaniwala mo kaming isa kang kagalang-galang. Pinaniwala mo kaming pwede kang pumalit kay Susana. Ronick, anong ibig mo? Huwag ka nang umarte! Niloko mo kami. Dinilog mo ulo ni Gretchen. Pinagsamantala mo ang pagtitiwala namin sa'yo. Nagpanggap ka malinis. Yung pala. Babaho ka ba sa basura? Ronick, hindi! Huwag ka nang umarte ng parang santa. Isa ka lang. Ronick, please, pakinggan mo ako. Wag! Daddy, wag! Gretchen, wag! Wag mo saktan si Mami! Bidang, iyak mo yan. Ayoko! Dali mo na. Daddy, wag mo saktan Iyak si mo na. Mami! Wag! Wala akong balak na lukohin ka. Wala akong intensyong lukohin kayo. Oo, nagtrabaho ako sa club, pero ginawa ko yun dahil kailangan. Hindi ako masamang babae. Hindi ko ginamit ang katawan ko para kumita. Hindi ako naging bayaran. Ikaw mismo ang makapagpapatunay na walang ibang lalaki bukod sa'yo. Sa'yo ko unang ibinigay ang sarili ko, Ronick. Ikaw ang makapagpapatunay. Hindi ba? Hindi ba? Ewan, hindi ko na maalala. Anong ibig mo sabihin? Imposible hindi mo natatandaan ang napakahalagang bagay na yun. Ang gabi ngayon, muling nabuhay si Rosana. Si Rosana nagpaligaya sa akin, hindi ikaw. Alam mo, niloloko ko lang sarili ko. Nagbubulag-bulagan lang ako. Akala ko magagamit mo yung pangungulila ko sa asawa ko. Nagkamali ako. Akala ko I'm sorry, Manong. Nagkamali ako. Kasalanan. Wala akong ginagawang masama. Wala akong ginagawa.
Sobra naman siya. Akala ko pa naman, gentleman yan, Ronick na yan. Eh bakit naman kasi hindi ka nagpaliwanag na wala ka namang ginagawang kalokohan sa club eh? Nagpaliwanag na ako. Eh ayaw niyang maniwala. Na hindi nga niya matanda ang siya nga ang unang lalaki sa buhay ko eh. Ano? Ang laki rin pala ng sira ng asawa mo, no? Paano hindi niya malalaman yan? Hindi ka ba nag-bleed? Hindi yon, Tess. Alam ko, nararamdaman ko, hindi ako ang katalik niya nung gabing yon. Si Rosana ang inangkin niya. Ginamit niya ako para mairaos lang ang kasabikan niya kay Rosana. Nakipagniig siya sa isang patay. Mahal ko si Ronick. Kahit labag sa kalooban ko, payag naman akong maging pangalawang Rosana lang sa buhay niya eh. Kaya lang may nangyari na. Hindi na siguro niya ako mapapatawad sa natuklasan niya. Nakakatawa talaga ito nangyari sa akin. Isipin mo, pili pa ako ng pili ng primera klaseng babae. Segunda mano rin pala ako mauuwi. Hindi pa nakakatawa yun? Pare, gusto yun nangyari yan. Di ba matatawa ka rin? Di isipin mo, pinakasalan man pwede mo naman palang arkelahin. Tama na, Ronick. Baka hindi mo na kaya. Kaya ko pa, pare. Nagkakasayahan ba tayo, ha? Masaya naman dito, di ba? Hoy, alala mo yung tanga mamang gusto bumili ng baka? Okay. Pare, may isang mama. May isang mama. Bumili ng baka dahil gusto niyong uminom ng sariwang gatas. Alam mo yan nangyari? Kortado pala yung gatas ng baka na nabili niya. Ha? Tawa ka ba? Partner, sinasaktan mo lang ang sarili mo niyan eh. Umuwi na tayo. Baka hinihintay ka na sa inyo. Naghihintay? Sino maghihintay sa akin? Yung misis ko? Eh, sanay na yun dun. Trabaho naman niya yun dati eh. Sakit, pare. Sakit. Muna, inaamin kong pinakasalan ko sa dahil kamukha siya ng Rosana. Pero nagtagal-tagal. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko na. Pare, anong gagawin ko? Hindi kaya kaya mabuhay ng may kasamang ganong klaseng babae. Oras-oras, minuto, isipin ko na kung ilan ang lalaking dumaan. Shit. Hindi mo naman ako, di ba? Salamat kung naiintindihan mo ako. Ay.
Mommy, ba't ka naglalagay ng damit dyan sa bag? Aalis ka ba? Gretchen, tandaan mo, mahal kita. Mahal kong daddy mo. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo. Mommy, sasama ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Hindi pwede, Gretchen. Dito ka lang sa bahay. Sasamahan mo ang daddy. Aalagaan mo siya. Dahil pag wala na ako, ikaw na lang magmamahal sa kanya. Mami, huwag mo ko iiwan dito. Malulungkot na naman ako. Nawalan na nga ako ng isang mami. Pati ikaw, mawawala na rin. Bakit ganon? Mami. Hindi ko alam. Ang hirap ipaliwanag eh. Sige na, lumabas ka na. Ayoko, Mami. Sasama ako. Sige na. Lumabas ka na, ha? Sige na. Hindi ko na kailangan ng mga ito. Alam kong hindi ka na maniniwala sa akin. Pero gusto kong malaman mo. Hindi mga alahas, pera o kayamanan mo ang minamahal ko. Kung aalis ka, umalis ka na. Hindi. Kailangan pakinggan mo ako bago ako umalis. Dati laging akong nakikinig sa'yo. Laging akong sumusunod. Tapos na yun. Nagpaka ako. Pumayag akong palitan mo ang pagkatao ko. Pinalitan ko ang ayos ko, ang damit ko, lahat-lahat. Akala ko, kaya kong palitan si Rosana hanggang sa puso mo. Pero nagkamali ako. Maaaring palitan ng lahat. Ang mukha, ang utak, pati ang puso. Pero hindi mapapalitan ng damdamin. Ronick, hindi ako si Rosana. Hindi ako bahagi ng kahapon mo. Ano man ang gawin natin, hindi na natin maibabalik yun. Hindi pwedeng simulan uli ang wakas. Dahil wala nang karugtong ang nakaraan. Wala na. Huwag mo ko iwan. Sasama ako sa'yo. Mami, Gretchen? sasama ako. Gretchen, hindi ka na rito. Ayoko. Gretchen? Sasama ako
Gretchen, hindi siya mami mo? Hindi siya ang mami mo. Hindi siya ang mami mo. Listen to me. Hindi siya ang mami mo. Come on. Ha? Gretch. Gretchen! Gretchen? Si Tess, nandyan ba? Ay, nung isang linggo pa umalis. Kasama ng boyfriend niyang Kano. Sige, maraming salamat. Oo. Ito po, susi niyo. Salamat. Nagsinungaling ako. Hindi ko ipinagtapat na naging ganun ako. Pero sumusumpa ako. Malinis ako nang pakasalan ko siya. Siguro, hindi ko dapat itinago ang nakaraan ko. Huli na ang lahat para sisihin natin ang ating sarili. Wala na mangyayari. Kuminsan nga iniisip ko, kung nagkalakas lang ako ng loob, kung naging matapang ako, hindi mangyayari sa inyo yan. Maaaring huli na ito, pero nais ko pa rin malaman mo. Una pa lamang kitang makita. Minahal na kita. Ilang beses kong tinangka sabihin sa'yo, pero parang kung nanginginig ang tuhod ko kapag nandiyan ka na. Umuurong ang dila ko kapag harap ka na. Sa edad kong ito, hindi pa rin ako marunong manligaw. Siguro talagang binibiro ako ng kapalaran. Lahat ng babaeng minahal ko ng lihim, nauuwi sa pagdurusa. Siguro, halaman lamang ang kaya kong pakitaan ng pagmamahal. Hill, I'm sorry, I got carried away. Anyway, kung naman ang may tutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Namimiss ka na ng mga orchids natin, ha? Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Hill. Hindi na kailangan, Malu. Maligaya na ako, basta't panatag ka. Hindi ko hinihiling na suklian mo ang aking pagmamahal kung hindi rin lamang bukal sa loob mo. Hindi ka naman mahirap mahalin, Hill. Mabait ka at matinukang lalaki. Naipit lang tayo sa ganitong sitwasyon. Baka paghihintay ako, Malu.
course, alam mo ang ibig sabihin nito. Delikado ang kondisyon ni Gretchen. May congenital heart defect ang anak mo. And as a physician, I'm recommending surgery the soonest time possible. Pero baka may naisip ka rin ibang solusyon. At any rate, kailangan din ng approval mo as a parent bago natin maisagawa yan. Reg, lapit ka nang gumaling. Don't worry about the operation. Patutulogin ka nila habang inooperahan ka. Masakit ba yun, Daddy? Hindi mo mararamdaman dahil patutulugin ka nila. Natatakot ako, Daddy. Aalagaan ka ni Tito Mel. At magagaling yung mga doktor na mag-aalaga sa'yo. At saka hindi ka pababayaan ni Jesus. Daddy, can I make a request? Sure. Ano yun? Promise hindi mo ako pagagalitan. Promise is a promise. I'd like to see my mommy Malu before the operation. Please, Dad. Hello. I'm sure kilala mo pa ang boses ko. I just want to tell you about my continuing interest about your personal affair. Siya nga pala, bago ko makalimutan. Parang nakita ko si Malu sa Ermita Pension House. Kung sa bagay, familiar naman ang mukha niya sa Ermita, hindi ba? Hello? Hello? Mr. Hill Jimenez, please. Is this Hill? Oh, thank you. Hill, kaibigan to ni Malu, si Christy. Kasi hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Kasi si Ronick nag-file ng annulment. Ngayon, parang hindi matanggap ni Malu yung pangyayari. Kaya kung maaari sana, tulungan mo naman ang kaibigan ko. Nasa Ermita Pension House siya. Please, tulungan mo siya. Gusto niya kasi magpakamatay eh. Oo, ngayon din. Thank you. Bakit? Malu, please. Don't do it. Don't ano? Please don't do it, Bakit? Malu. Please. Hill! Malu, please. Don't do it. Huwag mo gagawin yan. Hill, bakit ba? Alam ko ng dahilan. Huwag. Bakit ba, Hill? Ano ba ang ginagawa? Huwag, Malu. Huwag ka na magkailangan. Alam ko ng lahat. Hill, ano ba? Alam ko ng dahilan. Ano ba? Bakit? Ang galing! Ronick? Walang yan. Tama pala ang mga nababalitaan ko. Ikaw marunong ka mabuhay, no? Basta sa tamang presyo, kahit ano gagawin mo. Ang galing sa putik, babalik at babalik sa pinanggalingang putikan. Ronick! Ronick! Hill! Hill! Tama na! Tama na! Ano ba? Tama na! Walang kahulugan ang nakita mo, pero lagi kang nagdududa. Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi ako nagpunta rito para sa akin. Nagpunta ako rito para kay Gretchen. Gusto ko niya makita Malu bago siya maoperahan.
Have fun. I'm sorry. Kasalanan ko lahat. Natakot ako. Baka kung anong gawin mo. Gusto lang kitang tulungan. Gusto lang kitang iligtas. Wala kang kasalanan, Hill. Tuluyan ang nasira ang tiwala sa akin ni Ronick. Ano man ang gawin ko, hindi ko na yun may babalik. Ako nga ang dapat humingi na paumanhin sa'yo. Nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Lagi akong handang dumamay, Malo. Kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon, gusto kong maging karamay mo ng tuluyan. Kaya rin kitang mahalin, Malo. Please, Hill. Huwag na natin gawing komplikado pa ang sitwasyon. Siguro nga, mas masidhi ang pagmamahal ko sa iyo kaysa kay Ronick. Dahil hindi mahalaga sa akin ang iyong nakaraan. Kung matuturuan lang sana ang puso, Hill, tinanggap ko ng alok mo. Pero minsan na ako nagkamali. Minsan ko nang niloko ang sarili ko. Ayoko nang gawin uli yun. Ano man ang nangyari sa amin ni Ronick, siya pa rin ang mahal ko. Sir? Tuloy. Sir, may naghahanap po sa iyo. Sino raw? Nais ko lang magpaliwanag, Ronick. Bigyan mo ka ng pagkakataon. Kung iniisip mong madadala ako sa mga paliwanag mo, katulad ng ginawa sa'yo ni Malu, nagsasayang ka lang ng oras. Maaaring ang pagsasayang lang ng oras ng pakikipag-usap ko sa'yo. Pero ikaw, alam mo ba kung anong sinasayang mo? Sinasayang mo ang pagmamahal ng babaeng hindi tapat sa'yo. Pinago mo na siya, napilitin mo maging kamukha ng asawa mo. Pagkawisang mo sa akin na tuluyan! Iyuti, puta, lumabas ka na nga rito! Mali ang mga iniisip mo, Ronnie. Malinis siyang babae. Naging tapat siya sa'yo. Maaaring mali ang mga narinig ko tungkol sa kanya. Pero nakita ng mga mata ko, ginagawa nyo. Anong paniniwala Walang ko? ibig sabihin ng mga nakita mo, Ronnie. Okay. May tumawag sa akin. Masama daw ang balat ni Melu dahil sa ginawa mong paghiwalay sa kanya. Nagmadali akong pumunta sa kanya. Nang makita mo kami, pinipigil ko siya dahil akala ko magpapakamatay siya. Mali ang akala mo, Ronnie. Alam mo, tingin ko sa'yo, para kang isang ehente na nagre-recommenda ng isang pinagsawaang produkto. Aminin ko. Minahal ko siya. Pinilit kong kumbinsin siyang tanggapin ako. Pero hindi ko alam kung anong nakita niya sa'yo para pag-ukulang ka ng ganyang pagmamahal. Ang totoo, nanghihinayang ako eh. Dahil isang gayang mo ang kanyang ininig. Sana, hindi na sayang ang oras ko sa pakipag-usap sa'yo. Hi! Ronnie, taray ko! Ronnie, nasasaktan ako! Mas masasaktan ka pag hindi ka nagsabi ng totoo. Magtapat ka! Nung pinapunta mo ka kay Malo, alam mo madadatnan ko doon si Hila, no? Sabi mo totoo! Ha? Sabi mo! Bakit hindi mo ba ako pigilan? Alam mo ba lahat ng bagay na gawin mo, lalo nagpapababa sa pagtingin ko sa'yo? Paano ko nagdiditig sa ulo mo? Kahit anong gawin mo, hindi na kita maaaring mahalin. You're a fool, Ronick! You're a fool! Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Pero anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo akong parausan. Kapag nalulungkot ka, nagbibigay ako sa'yo. Kahit alam kong ginagamit mo lang ako dahil mahal kita. Kahit masakit sa akin, nagtiis ako. Makapagdulot lang ako sa'yo ng sumandaling kaligayahan ay maligaya na rin ako. Dahil nakita kitang maligaya. Ngunit, hindi naman ako isang parausan. Tao rin naman ako. Marunong din akong umibig at magmahal. Kung nakasakit man ako, patas lang tayo. Ang kasalanan ko lamang ay ang sobrang pagmamahal ko sa'yo. Ang sa'yo
ay ang hindi pagkilala at pagpapahalaga sa mga tunay na taong nagmamahal sa'yo. Goodbye, Ronick. You're not welcome in this house anymore. Mami, natatakot ako. Bantayan mo ako habang ino-opera nila ako, ha? Oo, Gretchen. Oo. Baka umalis ka pag pinatulog uli ako. Hindi na. Nandito lang ako. Alam mo, magmula umalis ka, nalulungkot ako. Huwag mo na akong iiwan. Please, huwag, mami ko. Oo, Gretchen. Hindi na. Basta lalakasan mo ang loob mo, ha? Magdadasal ka. Lagi nga akong nagpipray kay Jesus eh. Sabi ko, Jesus, pabalikin mo na ang mami maluko. Maski kunin mo na ako, basta wag na lang ang mami ko. Ayoko na lang po kasi muling mawala ng mami. I love you, Mommy. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Binalitan ko ang pagkatao mo. Sinugatan ko ang puso mo. Pero habang sinasaktan kita, sarili ko pala sinusugatan ko. Malu. Ronick, hindi lang ikaw ang dapat sisihin sa mga nangyari. Malaki rin ang pagkukulang ko. Pero isinusumpa ko. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Palinis ako nang makuha mo. Oo, minsan nagsinungaling ako, pero kahit kailan, hindi naging marumi ang pagkatao ko. Wala ka nang dapat ipaliwalag, Malu. Alam ko na ang lahat. Ako nga ang dapat tumingin ng tawad sa'yo. I'm sorry, Malu. I'm sorry.
Ronick, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangang iligpit o talikuran ng bawat alaalang iniwan ni Rosana. Malu, malaya na ako. Tinanggap ko ng matagal ng patay si Rosana. Bagong buhay na to. Bago na rin ang pamilya natin. Alam ko na rin hindi maaring simulan ng wakas. Dahil parang marupok na hibla ang nakaraan. Mapatid man to, kalasin man natin, hindi na to madurugtungan. Pero bahagi si Rosana ng buhay mo. Isang napakahalagang bahagi ng kahapon. Hindi man natin ito madugtungan, kailangan pa rin nating lingunin. Dahil madalas, may aral ang kahapon na kailangan balikan. Daddy! Mami! Ako ba o siya? Ikaw din naman yan eh. Pinabalik ka lang sa amin ni Jesus.